Magandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang Realme 7 Pro. Ayan. Ang problema nito, basag yung kanyang LCD. Ayan. Kaya pag sinindi natin, makikita yung puro guhit-guhit na lang siya. Malabo. Ayan o. Halos di na siya makita. Kapag kaganyan, change LCD na tayo. Unang gagawin natin, yung kanyang SIM tray, tanggalin natin. Kasi magbabaklas tayo nung back cover. Ito, bali, sabi nung may-ari, napagawa na, napalitan na rin dati ng LCD. Kaya madali na lang natin siyang babaklasin. Ayan, no? Kasi hindi na, kumbaga, hindi na original yung dikit niya. Ayan. Kaya hindi na natin siya i-hot air. Ganon din yung kanyang LCD. Hindi na natin siya iinitan. Ayan, bago tayo magtanggal ng LCD, tatanggal naman tayo ngayon ng mga tornilyo. Kasi iaangat naman natin yung kanyang side cover. Kasi andun yung flex ng battery nakailalim dun sa cover ng mainboard. Obligadong magtanggal tayo dito sa ilalim tsaka sa ibabaw sa kanyang charging board. Ayan, tanggalin lang natin lahat ng mga tornilyo na yan para lahat ng tinanggal nating mga tornilyo kailangan mamaya pagka binuo na natin yung ating ginawa ay kailangang ikabit lahat. Ayan. Isa lang naman ang size ng mga battery niya ay isa lang naman ang size ng mga tornilyo niyan eh. Hindi katulad nung sa iPhone, iba-iba. Kaya mahirap magbakla sa iPhone dahil iba-iba yung mga tornilyo niya. Iba-iba rin yung size. Ayan, tanggal na natin. Wala kaming pakialam! Ngayon, natanggal na natin dito sa ilalim ng manap kayo ng medyo nakaangat na. Ayan o. Para maiangat nyo yung kanyang side cover. Ayan. Yung side cover na yan kasama yung cover ng mainboard saka ng charging board eh. Ayan. Sungkitin natin. Ayan o. Ayan. Para ayan. Wala naman na tayong kanyan iingatan eh. Yun na lang kanyang button sa ayan, sa power. Ayun. Kasi yun, andun yung kanyang fingerprint. Ayan. Ito yung flex nung LCD. Nasa ilalim. Wala dito sa ibabaw. Pero kaya natin tinanggal yung side cover kasi iaangat natin yung kapag kayo ay magtatanggal ng LCD at magkakabit ng LCD, kailangan hindi nakakabit yung flex ng battery para hindi siya mag-ground. Hindi masira yung bagong LCD na ipapalit nyo. Ayan, sungkitin natin. Tapos, bago kayo magkabit ng LCD na bago, pag i-trial nyo muna bago nyo idikit. Tapos, linisin nyo rin yung kanyang frame, yung middle frame, kapag kayo ay magkakabit na ng bagong LCD. Para hindi siya nakabukol, hindi siya nakaangat. Ayan, tanggal na natin. Ito ngayon yung ipapalit natin. Ayan o, bago. Same siya. Ayan o, original yan. Original yung ipapalit natin. Ayan. Ayan o, meron siyang fingerprint sa screen. Yung kasing class A wala. Kaya gusto nung may-ari original na kahit medyo mahal. Kaya i-trial muna natin mga kabatingting. What did you say, nigga? Ayan, isuot natin dun sa pinagtanggalan natin ng Flex LCD. Ingat lang kayo kasi merong rubber siya dun eh. Pampasikip dun sa at hindi gumalaw yung ating LCD. Yung flex niya, LCD flex.
Ayan, ingat lang kayo. Ayan, trial natin. Kabit natin yung flex ng bagong LCD natin, tapos yung flex ng battery at ating i-on. Ayan. Yung okay. Silip muna, hindi matanaw ng ating kuko. Tingnan nga natin. Kasi wala yung kanyang button eh. Yan. Sukin natin. Yun. Hindi masungkit ng ating kuko. Ayun, naramdaman na natin. Bukas na. Kaya lang, lobat siya. Yung sign na ganyan, lobat yan. Kaya i-charge natin. Ayan o. Na-charge natin. Na bumukas na. Kahit 3% pa lang yan eh. Inopen na natin para maipakita natin dun sa video na bago natin i-fix yung ating LCD, bago natin siya idikit. Ayan. Hintayin lang natin. Ayan, nag-open na siya. Ayan o. Yan, yung nakikita nyo na yan, nakukuberan dito sa taas yan. Kasi hindi pa siya pindutin nyo lang, ayan o, para mag-open siya ng maayos. Ngayon may password. Ayan, binigay naman sa atin yung kanyang password. Kaya, i-open natin. Ayun. Ayan, okay na o. Kukuha kayo ngayon ng isang application na iikot nyo taas, baba, saka left and right. Side by side. Paikot buong screen para makita nyo na, ayan o, gumagana yung ating screen lahat. Kasi touchscreen yan, hindi po pwedeng ma-delay yan. Kung ano yung pinindot nyo, gagana siya. Kailangan. Ngayon, lilinisin na natin. Ganito. Yan, yung middle frame naman yan. Yung nililinis ko na yan. Tatanggalin natin kasi yung mga lumang dikit na adhesive. Para bago natin ilapat yung bagong adhesive, dinikit natin, hindi siya nakabukol. Ayan o, kikita nyo. Ayan o. May mga maiiwan at maiiwan talaga kapag ka nagtanggal ng LCD. Ayan. Tiyagain nyo lang na ganyan. Paikot lang naman yan, madali yung tanggalin. Ayan o. Medyo yung nagkabit lang nung LCD na pangalawa, medyo may sabit-sabit. Kaya ayan o, tapos gamitan nyo siya ng toothbrush. Yun. Okay na. Yan. Test, nakabit na natin. Yan. Bago kayo magkabit, yung plastic na kulay pula na yan. Yan yung sa touchscreen. Sa fingerprint na screen. Taka yan. Cover lang yan para hindi magasgas yung nasa likod kasi nitong LCD. Para siyang film na pag napunit yung nakukutkut-kutkut siya. Hindi ko alam kung ano ang tawag eh. Pero ayan, tanggalin nyo yung plastic na ganyan. Ingat lang kayo kasi manipis siya. Original kasi ito eh. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, didikitan muna natin siya ng adhesive, paikot, bago natin ilapat yung ating LCD. 2 hours later. Yan, ito yung gagamitin natin pandikit. Yan. Paikot lang yan. Wag dun sa hindi pala nakita sa video eh. Oh. Naka-cover kasi, naka-steady lang kasi yung video ko eh. Pero yan, dun sa speaker dun sa taas, meron makikita naman kayo dun eh. Huwag nyo didikitan ng adhesive dun. Sa pagitan lang niya. Kabila ng sa kaliwat kanan. Yung gitna nung sa taas, huwag nyo lalagyan ng adhesive kasi speaker cover yon. Hindi marinig yung maaaring humina. Kaya kailangan huwag nyo lalagyan doon, paikot yan. Di baling madami, wag lang madami kasi sisiksik naman siya ron sa ating LCD. Katamtaman lang pag para yung ayan o, talagang ayan, iingat lang. Ayan, nalagyan na natin ng adhesive paikot. Ngayon, ilapat na natin. Ito, pipix na natin to mga kabuting-ting. Ilalapat na natin. Ayan. Ayan o.
Tulak nyo naman siya ngayon pataas. Yan. Tapos pababa. Kaliwat kanan, left and right din. Itulak nyo siya. Ayan. Para lumapat. Tapos kabit natin yung ating flex. Ayan. Ito, patutuyuin natin ito ng kalahating oras kapag na ay dikit na natin yung back cover. Bali, bubuuin na natin siya. Ayan. Habang binubuo natin. Tapos pagka nabuo na natin, pati back cover, kasi meron din siyang dikit. Ayan, kaya kailangan mai-fix natin ng mabilisan yan. Para lumapat ng mabuti yung ating LCD saka yung back cover natin. Ayan. Check nyo lang, tutunog naman yan pagka inilapat nyo eh. Ayan, try na rin natin natin para habang binubuo natin makita natin na nag-working yung ginagawa natin. Ayan, kabit natin yung mga tornilyo. Lahat nung tinanggal nating mga tornilyo kanina, tinabi natin at ikabalik natin lahat yon. Kasi lahat ng mga tornilyo na yan, may kaukulan yan, kaya inilagay dyan ng manufacturer. Ayan. Para humigpit, tumukod siya dun sa pinaka-suporta ng mga pyesa doon sa board. Hindi siya mag-ground, hindi siya maggumalaw, o kung ano pa man, kung sakaling mabagsak. Kaya marami siyang tornilyo. Maliit lang yung cellphone pero maraming tornilyo. For safety yung mga tornilyo niya, kaya ganun. Isa yun sa kaya maraming tornilyo nilagay nila. Kaya pagka naikabit natin yung mga tornilyo, ayan. Ang gagawin naman natin, yung ating back cover, lilinisin nyo rin yun dahil may naiwan din mga adhesive doon. Tapos, ang gagawin nyo, didikitan din natin siya ng adhesive sapagkat kailangan may dikit siyang adhesive. At isasabay na natin ng paglalagay ng tape sa LCD sa back cover para isang patuyuan na lang. Patutuyuin natin siya ng kalahating oras. Ayan, konti na lang yung ikakabit natin. At malapit nang mabuo yung ating ginagawang cellphone. Ayan. Okay. Meron pa. Ayan, sa ilalim. Check lang natin mabuti. Kailangan maikabit natin lahat yan eh. Walang sosobra. Ayan, wag din kukulangin. Ayan, kabit natin. Tapos, yun. Meron pa. Check lang natin. Yung higpit. Kailangan sakto yung mga higpit niyan eh. Kaya kan eh. Yun. Yan. Ngayon, isusunod naman natin yung back cover. Ito, paikot din yan, lalagyan natin. Ayan, nilinisan natin kanina, hindi na natin pinakita. Ayan, paikot, lalagyan naman natin siya ngayon ng adhesive din. Tapos, pagka nailapat natin, lalagyan natin siya ng tape. At patutuyuin natin siya ng kalahating oras. Ayan. Yun, nalagyan na natin. Check lang natin mabuti. Ayan. Kasi itong adhesive pag natuyo, parang rubber siya. Kaya magiging pinaka-waterproof niyan eh. Ayan. Lapat natin. Yun. Tapos lalagyan natin siya ng tape. Ayan. Pagka nailapat na natin, ay pantay natin na ganyan. Lagyan natin siya ng tape. Ayan, abot kailangan doon sa ilalim. Para, ayan o, mag-open na siya eh. In-open na natin kanina eh, para ma-check natin mabuti. Kung hindi siya magkakaroon ng problema habang binubuo natin. Ayan, pero sure ball naman tayo dito kasi urig naman na yung kinabit natin eh. Minsan kasi pagkaklase eh, nagkakaroon ng problema kung kailan na buo na. Ayan. Tiwala naman tayo dun sa ating supplier eh. Ayan o, nalagyan na natin. Nag-charge na rin siya. Ayan. May fingerprint.
Pero binigay naman sa atin, nag-open. Yan. Ayan o. Okay na. Yan. Magagamit na nung may-ari. Ayun. Okay. Yan. Kailangan lahat yan gumana eh. Ayan o. May fingerprint siya, kailangan gumana rin yun eh. Kaya dine-check natin mabuti. Bawat dot natin kailangan kung ano yung pinindot natin. Yun ang lalabas, di ba? Ayan o. Ito natin. Kaya chine-check natin mabuti pati yung mga button. Kung gumagana yung volume, yung power. Kailangan nagpa-function lahat yan ng maayos. Okay na, magagamit na nung may-ari.